ng nangyari kay dating at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa Rules of Court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan. Natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa Rules of Court, I'm only citing examples, na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, yung Sana natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, Bagaman mahaba. Sir, yung normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct na impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung na-submit ng House of Representatives earlier a few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa plenary? That is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourned. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko, hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. So legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. Sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa ng isang religious group, pero still, natuloy pa rin na-impeach si BP Sara sa House, na i-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa-impluensya ang House of Representatives? Siguro mas sila yung dapat mong tanongin yan, hindi ako. Basta ang Senado, gagampanan namin ang tungkulin namin ng, tatagalugin ko ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Since it is a political process, can we expect na lahat po ng mga senador na tatayong impeachment judge ay magiging fair and impartial, considering na iba kaalyado ni BP Sara?
It is a political process, pero para sa akin, ito'y masasaksihan ng ating mga kababayan, tutunghayan ng ating mga kababayan. At malaki ang papel na gagampanan ng public opinion naman talaga dito. At yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, siguro sabay-sabay tayo, impeachment judgment or mga kababayan natin na manonood sa pagdinig. At base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo ay gagawa ng sarili nating pasya. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong umuupo bilang hukom, sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag, ika nga, sa public opinion, lalo na sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang hiwalay, ika nga, sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. From Myla muna, although para nabanggit nyo na, May phone in. kung sir, kung after election, magko-convene yung impeachment court, tas limited na yung time ninyo, carry over yun kung bago na yung composition ng mga senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. Bakit? Ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government. Yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, 1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihin, continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang maiiwan. Subalit, ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito'y hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng Kongreso, i-file mo uli. Pag hindi na-aprubahan, kailangan aprubahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprubahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sang-ayon. Ito'y impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero siyempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang na ang Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito, at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga mahistrado ng Korte Suprema, mahistrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Patuloy lamang yung mga kaso maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon, tulad lamang ng impeachment court. Lalo na, court of record din ang impeachment court, kung saan magpalit man, mag-absent man, hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge, pwede pa rin siya gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court. Sir, may patanong lang si Nympha. Paano Paano kung magpatawag? Asan ba sila? Nasa press officer. Paano daw kung magpatawag ng special session si PBBM? Pwede nyo na actionan yung impeachment? Oo, pwedeng mangyari yon, pero ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam Legal. ay hindi para mag-convene ng impeachment court. Sa aking pagkakaalam, ang pagtatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa. Ayon sa ating saligang batas. Hindi ito isa o saklaw marahil nung probisyong yon, kaugnay ng special session. Pero haharapin namin yon pag nandiyan na. Siyempre, pag nagpatawag ng special session, sang-ayon man kami o hindi, siyempre, alam namang hindi kami mag-attend. Okay, Mav and then RG. Sir, meron pong mga re-electionist senators na nag-raise na ng concerns na hindi nga raw sila makakampanya kapag araw po nagkaroon ng hearing during the break. Was that part of the consideration? No. Again, we did not talk about that. Nobody discussed that with me, that particular concern. Again, because no caucus was held about it for the simple reason that
I don't want to presume that things will happen before it happens. Mukha naman kami masyadong excited, di ba, na, oh, ayun na, bukas, nandiyan na, lika, meeting tayo. No, we did not do that. We had a lot of work to do trying to rush pieces of legislation that I'm sure you don't want to ask about anymore and will not talk about given the impeachment na mahahalaga din naman na makabuluhan at may malaking impact sa ating ekonomiya at bansa. Okay, RG. Just At teka, follow up lang dun sa kay Senator Bato. So, may Si basis... Senator Bato ba? Some senators lang ang sabi ni ma'am. Oo. Pero isa si Senator Bato na parang concern niya, parang talo sila o lugi kasi hindi sila makakapag-ikot habang ibang senatorial candidates makakapag-ikot. Actually, again, may basis yung concern. not necessarily. Tandaan mo, maraming senador maraming kongresista ang sumikat sa impeachment at naging senador. Maraming mga senador na nagre-elect din base sa impeachment. So, depende. Dahil nakatutok ang lahat ng buong sambayanan doon, ayaw mo nun, di ka na mag-iikot. Kung yun talaga yung pakay mo, meaning, so, depende. Ang sagot ko ron, depende. Pero ulitin ko, hindi namin napag-usapan yan. But it can make or break re-election. Well, definitely. Pero it's a platform, it's an opportunity. Saan ka makakakita ng live na teleserye tungkol sa tunay na buhay ng tao na hindi susubaybayan? Nasa sayo na lang kung yung karakter mo ba'y kontrabida ron o bida. At wala pang bayad, free. Isa pa yun, walang bayad. RG. Hala. Okay. okay, sir. Ang dami kasing pumirma dun sa impeachment complaint, about 215. Do you think that is reflective of the support for the leadership of the House? Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung press release na yon ng Speaker. Sa pagkakaalam ko, ang impeachment complaint ay kaugnay sa pagpapanagot ng isang impeachable officer. At walang kinalaman sa pagsuporta sa liderato ng Kamara. Iahalin tulad ko na lang siguro dito. Na ma-convict o ma-acquit ba sa dami o liit ng boto, magre-reflect ba yon sa suporta sa akin ng mga mambabatas dito sa Senado? Sana. Hanggat maaari, wag nating iugnay masyado sa politika o pangangampi ang prosesong ito dahil naihain na nga, ayoko nang bigyan ng kulay politika ito. Magkabilang kulay man, green man o red, o yellow o anuman. Sir, ang isa bang senatorial candidate can act as a defense lawyer? Candidate, what do you mean? Kasi may isang senatorial candidate, di ba? Parang may state, Attorney Vic. Sino? Attorney Vic Rodriguez. Nag-volunteer na agad siya? Oo. Kailangan muna siyang tanggapin ng kliyente bago siya makapag-volunteer. Parang, ang pag-volunteer ng abogado sa kaso, alam kong tawag dyan ay ambulance chasing. Hindi yata tama yun. Marapat ang kliyente, ang akusado, ang ini-impeach, ang mag-anunsyo ng kanyang mga abogado. At hindi para i-volunteer yung serbisyo ng abogado. Yan ay nasa ethics ng mga abogado. Okay, RG. Sir, I think in the past it was reported that the former president would like to be a defense counsel for the vice president. Actually, that would be expected. Sinabi na niya yan, abogado siya, abogado rin. Si Vice President Sara Duterte, abogado rin yung kanyang asawa. Hindi ko na ikakagulat yan kung mangyayari man yun. There's no legal impediment to that. There is none. So, sorry ko In consider... fact, even the Vice President herself can represent herself in addition to other lawyers. So, sir, i-consider nyo sa pag-draft ng rules kung papayagan ng isang senatorial candidate na maging defense lawyer? By that time, tapos na ang halalan. Oo Hindi na nga. siya kandidato, abogado na Tama. lamang siya. Okay, Amor. SP, to clarify po, yun pong pagsasagawa or pag-amend ng rules for the impeachment trial, hindi din siya gagawin during the recess or it's something na pwedeng gawin during the break? Ngayon na namin gagawin lahat ng pag-aaral, lahat ng panukala, pero kailangan yan aprubahan ng plenaryo sa sesyon ng Senado. So, drafting, sir. Yes. Pero So- mahabang proseso din yun dahil maraming kailangan i-update sa rules. Kung maalala nyo, mula nung aktual na nakatapos ng impeachment ang Senado sa impeachment ni dating Chief Justice Corona, hindi pa na-update yung rules. At maraming butas yung rules na yon na hindi rin in-update matapos yung karanasan ng Senado nun. Dagdag mo pa dyan yung mga pagbabago sa rules na inilabas ng Korte Suprema para mas mapabilis, mas maging efficient yung trial. Ika nga. But I will state one thing for the record and as a matter of policy. Hindi namin ito mamadaliin.
pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala. Hindi kami magpapapressure kanino man na bilisan ito o i-delay ito. Gagawin namin yung trabaho namin ayon sa saligang batas bilang pagsunod sa tinatalaga nito at rules mismo ng Senado. Bagaman wala pong updated rules ang Senado, meron pa ring rules na nananaig ngayon. Yan yung existing rules pa namin. Nakabilang nga dyan yung binanggit ko, that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment and, matapos nun, shall notify the House of the date when the prosecutors are set to appear. Pero bago lahat mangyari yung tinatawag yung trial, kailangan muna mag-acquire ng jurisdiction ang Senado. Sa ngayon na tinanggap na ng Senado yan, hindi na may kakailang nasa Senado na yan at impeached na si Vice President Sara Duterte. At bagaman hindi pa na-convene yung impeachment court, matter of course na lamang yon, ministerial ang pag-take ng jurisdiction ng Senado sa impeachment complaint na ito. Hindi na rin may kakaila yun. Pero, kailangan pa matapos mangyari yon, i-amend yung rules, i-update yung rules, i-convene yung court, or base sa rules, pag nagsabi ang rules na kahit na hindi pa kino-convene ang impeachment court dahil nga patapos na ang termino ng 19th Congress, baka pwedeng bigyan ng kapangyarihan yung mga maiiwan na magsagawa na ng mga prosesong pwedeng isagawa bago ang trial. Kabilang na halimbawa, ang pagpapasagot sa nasasakdal. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa prosecutor na sagutin yung sagot o reply dun sa answer. Ang pagsusumite ng judicial affidavits ng mga testigo na magkabilang panig. Ang pag-conduct ng pre-trial, pagkakasundo nila. O ito, concede na namin, tama na yan. Ito, hindi kami papayag dito. Pagdebatihan natin yan, presentahan natin ebidensya dyan. O pag-submit ng pre-trial brief. Dahil alalahanin ninyo, bagaman hindi tumutuloy-tuloy ang Senado, ang Senate President, sang-ayon sa rules ng Senado, ay uupo pa rin bilang Senate President hanggang nahalal na ang kanyang kapalit. Dahil ang termino ko ay matatapos pa sa 2028. Kumpara dun sa mga nagdaang Senate President na nagkataong natapos yung kanilang termino ng June 30. Mananatili akong Senate President sa panahon ng break, kung saan itong mga bagay na ito ay pwedeng magawa para hindi mag-aksaya ng panahon ika nga ang Senado at ng forthwith trial may proceed already. Sir, ang status po ngayon is tinitingnan pa po ni Senate Secretary and kayo po mismo titingnan nyo pa yung impeachment, Siya na articles of lang. impeachment. Siya Si na lang. Senate Secretary lang. Kasi ang titingnan lang naman niya, sufficiency in form and substance in terms of the signatures nga. Nag-comply ba yung verification, yung under oath na form? Napirmahan nga ba ito ng 1/3, which is 102? Pero ayon sa ulat sa balita, 70% ang pumirma. So sobra doble o doble ang pumirma. Sobra doble ang kinakailangan bilang ng pumirma. So yun lamang naman ang gagawin niya. Matapos nun, ilalagay nila dapat yan sa agenda eh. Pero hindi tayo nga umabot doon. Dahil nga kapos, gahol sa oras at bakit ba kasi last minute at last hour na? Pero sir, bibigyan ng copy yung mga senators para mabasa na nila? Yes, in fact, we will make it public. I don't see any reason why it should not be made public. It is not a secret document. It is a public document and I believe it should be made public. Sir, sorry, last na po. When is the earliest po sa tingin nyo na mapag-uusapan ninyong mga senador yung rules? June 2. Okay. No, formally, in plenary. In plenary. Pero sir, yung pagdadraft ninyo? Hindi kami na yun. Secretariat principally ang gagawa nun. Hindi na mga senators? Hindi na siguro. Magkukonsultahan na lang kami either virtually about this and simply consult them on the rules. Okay, before Mayan, So, RG, to finish, siguro magda-draft ang secretariat. Papadala na lamang sa mga senador for comment or inputs. Para at least pag-resume namin sa June 2, medyo joined na yung issues. Ika nga, kung ano na lamang yung pagbobotohan kung meron man. okay, before Mayan, RG, Mav, and Cecil, may patanong lang dito, sir. Just to put on record, if BP Sara is found guilty by the impeachment court, does that mean she could no longer seek for any government position
perpetually disqualified na po ba siya? Yes, the penalty for a person convicted in an impeachment trial is removal from office and absolute perpetual disqualification to hold public office, elected or appointed. Okay, Mean. And then RG. Good morning, Robinson. sir. Sir, ako ba, ate? Ay, oo nga pala. Isa na una pala siya. Sorry, dalawang Mean. Sir, sabi mo kanina, kailangan amend yung rule, magkakaroon kayo ng pre-trial, mahabang proseso. Yung kay Justice Corona dati, umabot ng 2 months bago nagsimula. So ano yung chance ngayon ng impeachment dito sa Senate? Wala na. Anong ibig sabihin sa kasalukuyang Senado? Yes, sir. Kasi 1 month na yung natitira sa 19th sa Congress. Kung ang sinasabi mo ay trial, magkakaroon ba ng trial sa 19th Congress? Depende sa rules na i-approve namin. Kasi gaya ng sabi ko, isa sa mga posibilidad, yung innovation ng Korte Suprema of late, meaning pagkatapos ng rules namin noon, na pwedeng mag-receive ng ebidensya ang commissioners, na pwedeng buuin ng may iwang 12 senador, na maaaring magsimula ng bago mag-June 30. So 19th Congress pa rin yun. Kung yan ang magiging pasya ng Senado ng 19th Congress kaugnay ng rules. So may posibilidad. Trial pa rin yun ha. Bagaman presentasyon ng ebidensya sa commissioner ang technical na salita, trial pa rin yun. So, hindi pa din lumipat ng 20th Congress? Kasi naiwan yung 12. Lalampas ng 20th Congress o aabot ng 20th? Aabot ng 20th Congress, oo. Okay, Mean. Okay. Halos tiyak na yon. Aabot ng 20th Congress at ang magpapasya na rito ay ang 20th Congress at hindi ang 19th Congress. Sir, Malalaman pa lamang natin yan matapos ang halalan. Sir, may patanong uli. Si ERAP na pardon, pwede bang ma-pardon din si Sara at eventually run again? Yes, ERAP was not impeached. ERAP was convicted and then was pardoned. Yes. Yun dun Not yung by the pardon. impeachment court. Okay. Dahil hindi naman natapos yung impeachment ni dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2. Okay, Mean. Sir, to be clear lang, Hindi pa ba clear? Hindi pa clear. Sir, kasi yung natanong na kayo na pero para lang mas malinaw. Yung kay Senator Coco, na sinasabi niya yung special circumstance na pwede pa rin magkasundo kayo 100%, mag-convene kayo ng impeachment court during the break. Hindi na yun mangyayari. Only when, as I said, the impeachment court was convened. When we, the legislature, the Senate as a legislature, took note or took cognizance of the case, were all sworn into office and convened the impeachment court. Hindi naman nangyari lahat yun eh. During session. Hindi kami pwede paano namin i-refer yung impeachment sa Rules Committee para i-report out ng plenary para may basihan na magsumpa kami bilang impeachment court at i-convene yung impeachment court. Paano namin gagawin lahat yun ng walang sesyon? So parang dapat sana kahit paano na-report out man lang kagabi sa session. Tapos after nun, kahit hindi kayo nakabuo ng impeachment court, pwede during the break bumuo? Hindi pa rin. Kailangan kasi yung Plenary pagsumpa namin at pag-convene ng impeachment court is in session. Ulitin ko ba't ba nyo kami minamadaling gumalaw ng ilang oras? Process lang. Sila mahigit 2 buwan, inupuan, pinag-isipan at pinag-aralan yan. Siguro naman entitled kami ng ilang araw man lang. Thank you, sir. That's all for me. Okay, RG and then si Mav and Excuse then me, sorry. Cecil. Sir, of course, there are those na may mga nagre-react na doon sa sinabi nyo kanina that it cannot be done during the break and that sa June 2 na ang earliest action. What is your message to them? Magbibingi-bingi ang School of Acting ako dun sa mga pabor sa impeachment complaint at laban kay Vice President Duterte. Magbibingi-bingihan din ako dun sa tutol sa impeachment at ayaw kay Vice President Sara Duterte. Hindi namin trabahong pakinggan sila. Trabaho namin gampanan yung aming tungkulin. Sa abot na aming makakaya, base sa itinatalaga ng batas at hindi base sa gusto ng magkabilang panig na klaro ay partisano, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay Vice President Sara Duterte. Wala kaming pakialam sa mga yan. Sir, just to be clear, until the Senate renders a decision on the merits of the case, she remains Vice President.
Definitely yes. That is what the law states. Pero sir, right now, Unless, just for the sake of argument, because this was in part of our history, March 23, and I hope I will not be misquoted for this, March 23, final ang impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez. March 26, kinonvene ng Senate ang impeachment court, tapos nag-adjourn agad. In-announce na May 19 o May 9 ang impeachment case i-hear. April 29, nag-resign si Ombudsman Gutierrez. So that is the only instance na hindi matutuloy yung impeachment. Dahil ang parusa lamang sa impeachment ay pagkakatanggal sa pwesto and perpetual disqualification. May posibilidad sana na tinuloy ng Senado yon. Dahil yung resignation ay pagkakatanggal lamang sa pwesto. Pwede pa sana nilang ituloy yun para dun sa absolute perpetual disqualification. Pero minabuti ng Senado noong panahon yon na wag nang ituloy at i-dismiss na yung kaso. pero sir, right now, walang nang pressure o kumakausap sa iyo from both sides para yung isa, bilisan, aksyonan, o yung iba naman para upuan itong Well, impeachment. maraming bumabanat sa media magkabilang panig na gustong madalhin o gustong Mag-aksyonan. i-dismiss ito. Pero walang epekto naman. At tulad ng sabi ko, hindi ko papakinggan yung mga boses na yan. Ang papakinggan at susundin lamang namin ay yung tinatalaga ng batas, ng aming rules, at kung ano ang tingin naming tama, parehas, patas, at magbibigay ng mas mataas na kredibilidad sa proseso ng impeachment. Ano man ang kalabasan o maging resulta nito. Among your colleagues, sir, wala din ganong pressure, magkakaibang sentiments. Hindi kami nagkausap. Siguro itong mga susunod na araw pa lang kami magkakausap-usap pag nakita-kita sa kampanya. Pero ulitin ko, walang nangyaring meeting, pagpupulong o caucus na napag-usapan ito para yung mga sentimentong binabanggit nyo ay masabi o mailahad na aking mga kasamahan dito sa Senado. Okay, ma'am. Cecil and then Robert. Sir, pwede pa explain lang po na magkaiba yung session days sa trial days. Iba yung legislative calendar. Iba. Nung nagdaan, ang ginawa nila ay, kung naalala ko, tama, hapon ba? Yung sa Corona? Opo. Sa umaga yung regular Hapon, session. tapos sa umaga yung regular session. Pwede rin naman naming gawin uli yun. Or baliktad, umaga yung hearing, may takdang panahon, at yung session ang wala. Para mas mahaba yung talagang trabaho namin ng legislasyon. Kesa may cap yung trabaho namin sa legislasyon, we can switch it up. Pwede naman namin pagbaliktarin yun. Yes, ma'am. Sir, kapag po nag-convene ng impeachment court, you have the power to compel VP Sara to appear here. She cannot say no. Kapag ka kinakailangan, oo. Pero kapag ka hindi kinakailangan, the accused, the subject of impeachment, the respondent, the defendant in an impeachment case, can waive his or her appearance. Kinakailangan lamang naman, ayon sa rules of court, na mag-appear ang isang defendant o akusado, una kapag ka-arraignment, para sabihin niya, inaako ba niya o sinasabing hindi niya inaako yung mga paratang laban sa kanya, o pangalawa, pag kailangan siyang i-identify ng isang testigo. Maliban sa dalawang pagkakataong yon, merong ika nga waiver of appearance na tinatawag sa ilalim ng rules of court that has supplementary application sa impeachment court. Di ba si Chief Justice Corona inaresto during the trial because he tried to walk out? No, hindi siya inaresto. Pinigilan siyang lumabas. Nandito na ako nun. Pinigilan siyang lumabas dahil sa kalagitnaan ng kanyang testimonya, tumayo siya, bumaba, at sinubukang lisanin yung korte. Isa pa pala yun, kailangan namin gumawa uli ng ganun. Sira na yun. So may limit ba yung ipipresent? Naalala mo yun, RG, yung sira na yun. Oo, yung Maghahanap pa. Kaya nga, wala na. Kinain na ng ana yun. Pero sir, may limit ba yung pwedeng i-present na witness ng prosecution and defense panel o wala? Wala, pero yan ay pagkakasunduan sa pre-trial. Naulitin ko, pwedeng magawa bago magsimula ang 20th Congress para nga hindi kami pabanjing-banjing at nag-aaksaya lamang ng panahon. Ulitin ko, hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin namin
labis na ipagpapaliban ito ng walang dahilan o rason. Okay, Cecil. Balikan ko lang yung isig. What if malaman ng secretary pag-check na may mga isig? Ano yung magiging? Basta't 1/3 pa rin. Basta ma-meet yung one time. Basta't may 102 pa rin. Hindi na mahalaga sa amin kung 103 pa yan o 105 o 107 o kung sino yon. Ang mahalaga, mambabata sila at may 102 signatures. Pero may effect ba ito sa economy? Itong mga political issue na ito? Anumang ingay ng politika, palaging may posibleng epekto sa ekonomiya. Pero ang pangontra dyan ay kapanipaniwala at stable na proseso at procedure. Tulad ng sinusubukan kong gawin ngayon at i-establish ngayon. Para yung expectations ay tempered, walang tanong na hindi nasagot, walang alinlangan kung ano ang mga mangyayari sa susunod na araw, linggo at buwan, sa kabila ng anumang ingay na nagmumula sa pabor o kontra sa impeachment, sa pabor o kontra kay VP Sara. Ito, ang mga binabanggit ko sa inyo ngayong umaga, ito ang magiging proseso ng impeachment sa mga susunod na linggo at buwan. And lalo magkakaroon ng confidence yung mga investors na okay naman yung situation sa Oo, dahil ang impeachment ay isang prosesong nakasaad naman sa saligang batas. This is not an extra constitutional process. In fact, this is a purely constitutional and legal process provided for in our Constitution on how to make certain high officials of the country accountable for their actions and or inactions, specifically as alleged for alleged culpable violation of the Constitution, bribery, treason, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of the public trust. Okay. Sir, may umuguin daw paggabi na po kasi hindi yata nadinig niyo po yun? Leadership sa... Hindi. Piso isa naman na yan. Again, I will reiterate what I said earlier. It is a rumor until it happens. Pang-counter daw yun ng mga Duterte, sir, dun sa impeachment. Again, it is a rumor until it happens. Bakit? Pag nagpalit, ano mangyayari? Baka kung ano nila, Anong iba nga mangyayari daw? Kaya. Sabi nung chismis. na hindi matuloy. Anyway, Robert, and then Mean, Amor, and Raymond. Sir, balikan ko lang po yung discussion nyo kanina regarding dun sa special session. Sabi nyo po pwede ang special session provided na ipinatawag ng Pangulo dun sa mga mahalagang panukalang batas. Granted po na may special session, halimbawa magkakasama na rin kayo. Yung possibility na matakel pa rin ito bilang sidelines halimbawa or kaya i-convene yung impeachment court po, pwede po ba yun? Posible. Posible, but that is a subject matter to be decided upon by the plenary. Kasi ang kapangyarihan ng Senate President ay i-agenda lamang ito. Yung ginagawa naming mga referral sa floor na walang nag-object, sa anumang oras pwede mag-object kahit sino at pwedeng pagbotohan yon bago ma-refer. Lahat ng ginagawa namin sa plenaryo are done through a proper motion. At kung mapapansin niyo, parang gas-gas na lang sa tenga siguro, masyado na kayo at tayong lahat sanay. Palagi nagtatanong ang presiding officer, is there any objection? There being no objection, motion is approved. So, pag may nag-object, pagbobotohan. Pero lahat ng naganap o nagaganap sa plenaryo, pinahintulutan ng mga miyembro. Last na lang po. Sir, ano po ang mangyayari halimbawa po yung uupong hukom na senador, may kamag-anak po na kongresista na pumirma doon sa impeachment halimbawa ng Vice President. Ano pong mangyayari sa kanila? Ang pag-inhibit ng huwes sa rules of court man o sa rules on impeachment ay voluntary sa parte niya. Walang proseso para persahang ipa-inhibit sa pamamagitan ng botohan ang sino mang hukom sa anumang paglilitis. So, kung meron mang ganyang pagkakataon, desisyon niya. Pero babalik rin ko. O kung may posisyon pala yung pumirma, may posisyon din ba yung hindi pumirma na kailangan din mag-inhibit yung kamag-anak nun? Hindi naman siguro, di ba? Bakit nyo sasabihin kailangan lang mag-inhibit yung pumirma? Bakit hindi nyo sasabihin dapat mag-inhibit yan yung hindi pumirma? It cuts both ways. But for me, it's a purely voluntary act, whether an impeachment judge will inhibit himself or herself.
Sir, follow-up doon. Pwede daw bang ma-disqualify ang sinumang senador na nag-express ng opposition sa impeachment? Ma-disqualify saan? Sa pag-act as impeachment judge. Kasi may nagsabing, oo. Sabi na kasi na para sa kanya acquittal. Hindi, parang tututulan ko hanggang dulo yung impeachment. 19th Congress ba yan o 20th Congress? Kasi ang magpapasya, 20th na eh. So, ang tinatanong ko sa inyo, yung senador bang nagsasabi niya na i-acquit ay 19th Congress Kapag ba siya o nahalal 20th ulit. Congress? Kung manalo, sir. O de, hindi pa natin alam. So, 19th nga ba o 20th? Kaya yung tanong ko, di ba? Pero sir, kung sakali, na hanggang 20th, Again, I will admonish and keep on reminding the senators who will surely be part of the impeachment court, either in the 19th or 20th Congress, dahil impeachment court pa rin naman ang magpapasya ng ilang preliminary na mga bagay, to kindly, please, refrain from talking one way or the other for or against the impeachment or the impeachable officer in relation to this case. Pwede naman nilang purihin si Vice President Sara hanggang langit kung gusto nila nang walang kinalaman at hindi pumapatungkol sa impeachment. Wala namang problema yun. Pero this is a mere reminder and admonition. Wala naman akong kapangyarihang pigilan o busalan ng kahit na sinong miyembro na nais magsalita kaugnay nito. Mayan, Amor, and then RG. Ay, Raymond pa pala, sorry. Actually, mainit dito ha. Mainit siya ha. Hindi niya ka-jacket-jacket. Kaya lang malulunod Sir, ako sa... hi sir, good morning. Sir, ito kasi walang jurisprudence, walang president na yung tumanggap na composition ng Senado sa impeachment complaint ay itatransfer doon sa incoming Congress. So ano yung parang legal or constitutional basis natin na pwede nga na ma-push through doon sa incoming new composition of Congress? Tama ka na unang beses lamang mangyayari ito sa Pilipinas. Sa Amerika, hindi. Pero sinabi ko rin na may pagkakaiba. May pagkakataon sa Amerika na tumawid na yung impeachment sa panibagong kongreso. Pero ang pagkakaiba nga, 2/3 kasi ng senador doon ay naiiwan pa. Dito, 1/2. Pero, tatawid ang pagiging Senate President kung hindi pa tapos ang kanyang termino tulad ko hanggang 20th Congress. So, gaya ng sabi ko kanina, may basehan tulad ng ibang collegial courts. Ulitin ko, yung mga nakabinbin bang kaso sa Korte Suprema, pag may nag-retire na justice, 1, 2, 3, 4, 5, dismissed yun at kailangan mo mag-file uli. Yung mga nakabinbing kaso ba sa Sandigan Bayan, sa COMELEC, sa Civil Service, sa Court of Appeals, dismissed ba yun pag may nag-retire na isang mahistrado? Ang sagot din ay hindi. At yun siguro ang pinakamalapit na analogy, comparison na pwede natin gamitin sa impeachment court, na collegial court din. Minsan nga, bibigyan pa kita ng mas malalang sitwasyon. Yung ordinaryong korte natin na isa lang ang judge, nag-retire yung judge. Ibig sabihin ba nun, lahat ng pending na kaso sa korte niya, dismissed? At kailangan i-file uli dahil nagpalit ng judge? Court of record ang ating mga korte tulad ng impeachment court. Siguro ang basihan ay hindi na tumutuloy-tuloy yung Senado or semi-continuing body ang Senado. Ang basihan ay court of record ang impeachment court. At dapat lamang na magpatuloy yon hanggang matapos yung kaso. At hindi dito dapat kinikilala yung pagpapalit nung nakaupong mahistrado tulad nga ng sa ordinaryong kaso. Kung yun nga, criminal case, ang kapalit at ang parusa pagkamatay o kung may death penalty o habang buhay ng pagkakakulong. Tuloy-tuloy eh. Ano pa kaya ito na administratibo lamang? Ibig sabihin, wala itong kulong, wala itong parusang kamatayan. Pagkakatanggal lamang sa pwesto at pagbabawal na humawak na anumang pwesto sa gobyerno. Okay, Mayan, Amor, and then RG. Sir, sabi niyo ipapatawag lang si VP Sara pag kinakailangan. Pero what if gusto niyang magsalita, sir? Walang Pwede. karapatan po niya yun. That is part of the rights of an accused under the Bill of Rights to confront the witnesses against her. Karapatan po niyan. Mag-attend araw-araw, kada hearing, magsalita bilang abogado.
dahil pwede siyang tumayong abogado para sa sarili niya o tumayo pa nga bilang testigo. Umupo bilang testigo. Pwede po yan. Nasa sa kanya. Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahang paupuin doon para tanungin kung ayaw niya. That cannot be done. Sir, yung nangyari kay CJ Corona noon, pwede rin po ba o gagawin nyo ng rules to na magsi-statement lang ayaw niya ng Q&A? Hindi pwede. Dahil sang-ayon sa rules of court that is suppletorily applicable to impeachment to the impeachment trial, may karapatan mag-cross-examine ang kabilang panig sa sino man testigo ipepresenta ng kabilang panig. So, pag nagpresenta ng testigo ang prosecution, may karapatang i-cross-examine yan ng depensa. I mean, sir, si VP Sara, kung just in case No, na parang kung sino man nga, karapatan yan ng kabila. At kapag ka hindi na subject sa cross-examination, hindi admissible yung testimonya ng testigo. Sir, may... Sir, pag just in case naman daw ipatawag nyo, kailangan siya, pero hindi siya dumating, meron bang kaparusahan pag ganun? The impeachment court, very much like the Senate, more so in fact because it is an impeachment court, has the power and authority to issue subpoena. May kapangyarihan nga kami mag-issue ng subpoena. Sir, At may... sang-ayon sa rules, yan ay pwedeng i-issue lamang either sa pamamagitan ng botohan o kung babaguhin yung rules, sa pamamagitan lamang ng kautusan ng presiding officer. Sir, may certain period ba para tapusin yung impeachment trial o pwede itong parang matagalan? Wala, pero sino ba naman na may gustong umabot ito till kingdom come? Wala naman siguro may gusto nun. One way or the other, kailangan ito pagpasahan at desisyonan. Ulitin ko, nang hindi minamadali, pero hindi rin naman pinagpapaliban ng labis. Okay, Amor and then RG. SP, kung matuloy po yung impeachment trial nga this 19th Congress, ang sabi niyo po possible na umaga, plenary session, and then hapon yun pong impeachment trial. So sir, paano yung time dun sa mga pending bills and offhand? May mga nakikita po ba kayong mga bills na pwedeng maapektuhan ng lack of time dahil matatapos na nga po yung 19th Congress? Maliit na lamang ang epekto kung meron man. Dahil pagbalik namin sa June 2, 6 na session days na lamang ang meron namin. So, 6 na session days na lamang apektado nung AM-PM schedule na binabanggit mo. At kung mako-convene nga yung impeachment court sa panahong yon, magre-recess na rin kami makalipas ang 6 na session days. So, yung balance ng mga araw na yun hanggang June 30 ay puro trial na lamang yun. Dahil hindi na kami pwede magsesyon. Meron ba kayo, sir, bills na nakikita Hinahabol? dapat ihabol pa? To name a few that comes to mind. Number 1, yung Konektadong Pinoy. Number 2, na BICAM na-approve na on third reading by both houses. Yung e-Gov bill na hindi umabot yung ratification ng Bicameral Conference Committee report dahil may ilang pang concerns ang executive branch. Kasi nga, ayoko nang may nabibito Ayoko may binabalik sa BICAM So, hanggat maaari nakikipag-coordinate kami closely sa executive kaugnay sa mga panukalang batas na pinapasa namin. Pangatlo ay yung right sizing bill. Tatalakayin din namin yan. Pang-apat ay yung Virology Act na ibabaycam during the recess. Ito ay pagpapalakas ng ating virology department para sa gayon ay kung magka-pandemya muli, mas kaya na nating i-handle ito. Again, to name a few, those will be at the top of my mind. Yung wage hike. Yung wage hike. Hindi, yung mga binanggit ko, lahat nasa LEDAC. Yung wage hike, hindi ko alam kung magiging prioridad yan ng Kamara o hindi. Pero kung maalala nyo, ulitin ko, nagpasa kami ng wage hike, mahigit 1 taon na lumilipas, 100 pesos. Pinasaya ng Kamara recently lang. Pero ang ginawa ko ay inappointan ko ng bicameral conferees lahat ng mga bill na pending. Para sa gayon ay, kung sakasakali, mapag-usapan yan. Maliban na lang kung sinabi ng Kamara na hindi sila interesado dyan. Okay, RG. Ay, okay ka na, Amor? Thank you, ma'am.